Ang batang si Dre Parker ay pinagmamasdan ang mga lumang marka ng height niya sa gilid ng pinto, pati na ang petsa kung kailan yumao ang kanyang ama. Sapagkat kasama ang ina ni Dre na si Sherry ay aalis na sila sa bahay nila sa Detroit upang bumiyahe papuntang China dahil nakakuha ang ina ng bagong trabaho roon. Maya-maya pagdating ng mag-ina sa airport ng Beijing ay agad na dumiretso sila sa isang apartment building kung saan sila maninirahan. Ang Amerikanong si Harry ay tinulungan si Dre na madala ang kanilang mga kagamitan sa apartment nila. Ilang saglit ay inutusan ni Sherry ang anak na tawagin ang maintenance man dahil hindi gumagana ang shower ng apartment. Hindi nagtagal ay nahanap ni Dre ang maintenance man na si Mr. Han, ngunit hindi siya pinansin nito. Pagkatapos ay naisipan ng bata na makipaglaro ng basketball kina Harry at kalaunan ay nakita niya sa di kalayuan ang batang babaeng si Mei Ying. Nakipagkilala si Dre kay Mei Ying at dahil nakakapagsalita siya ng Ingles ay hindi nagtagal ay nagkapalagayan na silang dalawa ng loob. Subalit biglang lumapit si Cheng at inis na sinabihan si Mei Ying na mag-practice ng violin imbis na maupo roon. Nang pinigilan ni Dre si Cheng ay mabilis na inatake siya nito at magaling na pinatumba ng ilang beses dahil magaling pala siya sa Kung Fu. Inawat ni Mei Ying si Cheng ngunit pinalayo sila ni Dre sa kanya dahil labis na nahihiya siya sa nangyari sa kanya. Kinaumagahan ay naisipan ni Dre na gamitin ang makeup ng kanyang ina upang maitago ang black eye niya at nagsuot pa siya ng sombrero. Pero nang hinatid na ni Sherry ang bata sa eskwelahan ay napansin ng ina ang black eye niya sa mata na labis na kinagalit nito sa kanya. Gayunpaman ay mabigat ang kalooban na pinapasok ni Sherry ang anak sa eskwela. Kinahapunan pagpasok ni Mr. Han sa apartment ni Dre upang ayusin ang shower nila ay nakita niya ang bata na nagsasanay ng kung fu mula sa TV. Pero napansin niyang hindi lang pala napindot ng ina ni Dre ang switch ng shower at pinaliwanag niya ito sa bata. Kinabukasan ng umaga ay namasyal ang mag-ina sa kalapit na market pero si Dre ay nakita roon ng isang napakalaking kung fu dojo na labis na kinahanga ng bata. Pagkatapos ay nakita pa niya si Master Lee na tinuturuan ng kung fu ang isang grupo ng mga kabataan subalit labis na nagulat siyang nandoon pala si Cheng. Isang araw pagkatapos ng klase ay nakita ni Dre ang grupo ni Cheng sa tabing kalsada at upang makaganti ay naisipan niyang sabuyan sila ng maduming tubig. Tumakbo si Dre ng napakabilis habang galit na hinahabol siya ng buong grupo ni Cheng sa mga iskinita ng syudad subalit dahil sa gilas at lakas nila ay nagawa siyang maabutan ng mga ito. Sinuntok at sinipa ni Cheng si Dre ng malakas sa tiyan pero kalaunan ay mabilis na pinigilan siya ni Mr. Han. Siya naman ang inatake ng bawat miyembro ng grupo ni Cheng pero magaling na kinalaban niya silang lahat ng hindi sinusuntok bagkus ay tinutulak, sinasalag at sinisipa niya lang ang mga ito. Hindi nagtagal ay walang kahirap-hirap na nagtagumpay si Mr. Han na mapabagsak sina Cheng at dinala niya si Dre sa bahay niya upang gamutin ang mga pasa ng bata sa katawan gamit ang makalumang pagpapagaling ng mga Chinese na ang fire capping. Si Dre naman ay naisipan na pakiusapan si Han na samahan siyang kausapin ang Kung Fu Master ni Cheng upang makipag-ayos. Mabigat ang kalooban na sumang-ayon si Mr. Han kay Dre at pagpunta nila sa dojo ni Master Lee ay nakita nilang tinuturuan nito ang mga estudyante niya na walang awang patumbahin ang mga kalaban nila. Ngunit nang kinausap na ni Han si Lee ay hinamon nito si Dre na makipaglaban ng kung fu kay Cheng. Nang umatras ang dalawa ay agad na pinigilan sila ni Master Lee. Pero si Han ay naisipang isali si Dre sa paparating na Open Kung Fu Tournament upang doon kalabanin ni Dre si Cheng. Sumang-ayon si Lee kay Han at sinabihan niya sina Cheng na pansamantalang lumayo kay Dre habang nagsasanay ito. Subalit pinagbantaan ng master ang dalawa na kapag hindi sila nagpakita sa tournament ay maghihiganti ang grupo niya sa kanila. Labis na kinagulat naman ni Dre na tuturuan siya ni Mr. Han ng Kung Fu upang talunin ang bawat miyembro ng grupo ni Cheng sa tournament. Kinaumagahan ay nagpaalam ang bata sa ina na tuturuan siya ng Kung Fu ng maintenance man pero pagpasok ni Dre sa sala ng bahay ni Han ay nakita niya sa loob ang lumang kotse ng lalaki. Ngunit nang hinulog ng bata sa sahig ang jacket niya ay pinapulot ito sa kanya ni Han at pinasabit roon. Pagkatapos ay pinahulog uli sa kanya ang jacket sa sahig at pinadampot ito upang ipasuot at ipasabit uli. Sa paglipas ng ilang araw ay pagpulot, pagsuot at pagsabit ng jacket lang ang ginawang training ni Dre na tila kinadismaya niya kay Mr. Han habang inaayos niya ang sira niyang kotse. Kinabukasan ay nalaman ni Mei Ying ang pagsali ni Dre sa tournament pero inaya siya nito na makipagkita sa kanya kinabukasan ng gabi sa Shishi Festival at masayang sinang-ayunan nito ni Dre. Sa sunod na araw ay bumili si Sherry ng 3 tiket ng Shishi Festival para sa kanilang tatlo ni na Mr. Han at pagdating nila sa lugar ay mag-isang nakipagkita si Dre kay Mei Ying sa likod ng isang teatro. Umupo sila sa tabi ng projector upang doon nila panoorin ang palabas ng teatro habang sina Sherry at Han ay nanonood sa harap. Pero dahil una nang natapos ang palabas ay nagkahalikan sina Dre at Mei Ying at nakita ni Han at Sherry ang mga anino nila mula sa harap ng teatro.
Kinaumagahan ay nagpatuloy na sinabit at sinuot ni Dre ang jacket niya sa likod ng bahay ni Mr. Han, ngunit inis na nasabi niya ritong sawang-sawa na siya sa ginagawa niya. Si Han naman ay habang sinasani si Dre ay pinaliwanag niya sa bata na ang bawat galaw niya sa paghubad at pagsuot ng jacket ay isang kung fu sapagkat lahat ng mga bagay na ginagawa nila sa buhay ay kung fu. Sa sunod na araw ay upang ma-master ni Dre ang chi niya ay naisipan ni Han na dalhin siya sa kabundukan ng Wudang at umakyat sila sa napakatarik na hagdan ng Taoist Temple. Labis na napagod si Dre sa pag-akyat sa hagdan pero kalaunan ay narating nila ang tuktok ng templo kung saan nakita ng bata ang isang kung fu master na may kaharap na isang ahas. Pagkatapos ay pinasok ni Mr. Han si Dre sa Tomb of the Dragon Well upang painumin siya roon ng sagradong kung fu water. Pinaliwanag naman ni Han na ang babaeng nakita ni Dre kanina ay nagagawang mapagaya ang ahas sa mga galaw niya dahil sa sobrang kalma at tahimik niya. Sa paglipas ng ilang mga araw ay doon na nagsimula ang matitinding kung fu exercise at mga kung fu training ni Dre mula kay Mr. Han. Bagaman labis na nahihirapan ang bata ay nagpursigi siyang nagpatuloy sa pagsasanay upang maging malakas at magaling sa martial art. Isang gabi ay naayos na ni Mr. Han ang kotse niya at sinabihan si Dre na kinabukasan ay hindi muna sila magti-training dahil masama para sa bata ang labis na pagpa-practice. Kinabukasan sa eskwela ay nakita ni Dre si Meiying na labis na nangangamba sa violin audition niya bukas at naisipan na mag-practice pa. Pero si Dre ay sinabi kay Meiying na masama ang labis na pagpa-practice at inaya niya siyang tumakas sa mga klase nila at masayang namasyal sila sa iba't ibang parte ng syudad. Pagkatapos ay nag-enjoy na sumayaw silang dalawa sa kalapit na amusement center. Subalit kalaunan ay tinawagan si Meiying ng ama niya dahil nabago na raw ang schedule at ngayong araw na ang audition niya. Nagmadaling sumakay si Meiying sa kotse ng magulang niya at agad na pinunta nila ang bata sa teatro upang simulan na ang kanyang violin audition. Tumakbo si Dre upang mapanood ang pagtugtog ni Meiying ngunit pagkatapos ng audition ay tila may binulong ang ama niya sa kanya. Pagkatapos ay malungkot na sinabihan ni Meiying si Dre na hindi na sila dapat magkita dahil masama siya para sa buhay niya. Labis na kinagulat ni Dre ang nasabi sa kanya ni Meiying at kalaunan ay pumunta siya sa bahay ni Mr. Han subalit nakita ng bata na winawasak ng lalaki ang kotse nito. Labis na nalulungkot pala si Han dahil iyon ang araw ng kamatayan ng mag-ina niya noong naaksidente sila na sakay ang sasakyan na yun. Kahit pa sobrang nalulumbay si Mr. Han sa pag-alaala ng araw ng kamatayan ng mag-ina niya ay dahan-dahan na hinikayat siya ni Dre na huwag sumuko at magpatuloy sa kung fu training nila. Hindi nagtagal ay ginanahan muli si Mr. Han na turuan ng mga kung fu teknik ang bata na nakita ni Sherry mula sa loob ng bahay. Matyagang nagpatuloy na nagsanay si Dre ng kung fu ng maraming araw na kasama si Mr. Han at binigay pa niya ang buong lakas upang maging isang magaling na batang martial art fighter. Kalaunan ay nagtagumpay si Dre na ma-master ang lahat ng mga kung fu technique at mga kung fu exercise na tinuro sa kanya ni Mr. Han. Kinabukasan ay pinunta ni Han ang bata sa gusali kung saan magaganap ang tournament at binigyan siya ng martial art uniform na susuotin niya sa kompetisyon. Nasabi naman ni Han na natuto si Dre ng kung fu sa kanya pero naturuan niya rin siyang huwag sumuko sa training nila. Maya-maya ay naisipan ni Dre na pumunta sa bahay ni Meiying at binasa ng bata ang Chinese na mensahe niya para sa kanila na sinulat ni Mr. Han upang humingi ng patawad. Si Meiying naman ay pinatawad si Dre at masayang sumang-ayon ang ama niya na suportahan si Dre sa tournament. Sa sunod na araw ay nagsimula na ang Open Kung Fu Tournament na masayang dinaluhan nina Sherry at nina Meiying. Nabasa ni Han sa rule booklet na kailangan ni Dre na makapuntos ng dalawa upang manalo. Pagkatapos ay napanood ni Dre sa tournament kung paano napakadaling napapabagsak ni Cheng ang ilang mga kalaban na nakakatapat nito. Nang humarap na si Dre sa arena ay tila nahihirapan siyang mag-adjust na makipagtunggali sa kalaban niya. Pero hindi nagtagal ay magaling na napabagsak ng bata ang kalaban ng 2 beses na kinapanalo niya sa preliminary round. Sa pangalawang round ay dito napakagaling na napatumba ni Dre ang sumunod na kalaban niya. Samantala ang kasamahan ni Cheng na si Dragon Liang ay mabilis na natalo rin ang kalaban nito habang siya naman ay walang kahirap-hirap na nagpabagsak ng isa pang kalaban. Ilang saglit ay nakatapat ni Dre sa pangatlong round ang isa pang kasamahan ni Cheng at bagaman bahagyang nahirapan ay hindi nagtagal ay nagawa niya itong matalo. Dahil naman nasa semifinals na si Dre ay sinabihan siya ni Han na kailangan na niyang makatatlong puntos upang manalo. Ang unang nagtapat sa semifinals ay sina Cheng at Wu Ting ngunit kahit pa magaling ang kalaban ay napakagaling na nakipagsagupaan si Cheng sa kanya at walang awang napatumba ito. Pagkatapos ay sina Dre at Dragon Liang naman ang nagharap sa semifinal subalit naalala ng kalaban na sinabihan pala siya ni Master Lee na balian ng buto si Dre. Nang nagsimula na ang mainit na laban nila ay malakas na pinuntirya ni Liang ang paa ni Dre upang balian siya ng buto. Dahil sa nagawa ni Liang ay na-disqualify siya sa kompetisyon at si Dre ay agad na pinunta sa infirmary ng tournament.
Nasabi ng doktor sa bata na hindi na siya makakapagpatuloy sa laban habang inaanunsyo ng announcer na kapag hindi nakabalik si Dre sa arena sa loob ng 2 minuto ay tatanghalin na si Cheng na kampiyon ng tournament. Pero si Dre ay kinumbinsi si Mr. Han na pabalikin siya sa laban upang manalo sa tournament dahil yun lang ang paraan upang mawala ang takot niya kina Cheng. Si Han naman ay ginamot ang pasa ng bata gamit ang fire capping technique at nang itatanghal ng kampiyon si Cheng ay nagawang makabalik ni Dre sa arena. Ngunit nang nagsimula na ang napakatinding laban nila Dre at Cheng sa final round ay mabilis na napatalsik siya nito palabas ng entablado. Gayunpaman ay kahit pa nararamdaman ni Dre ang sakit sa kaliwang paa ay buong lakas na kinalaban niya si Cheng at napakagaling na napatumba siya ng 2 beses. Subalit si Master Lee ay sinabihan si Cheng na walang awang lumaban at nang nagpatuloy ang mainit na sagupaan nilang dalawa ni Dre ay galit na sinipa ng kalaban ang hita niya na agad na kinatumba niya. Naging patas ang score nila at 1 puntos na lang ay magkakaalamanan na kung sino sa kanila ang mananalo. Pero kahit palabis na nasaktan ay pinilit pa rin ni Dre na itayo ang kanang paa niya at kalmado na nag-concentrate sa kanyang kung fu technique. Kalaunan ay nagaya ni Cheng ang paggalaw ng ulo ni Dre at nang aatakihin na siya nito ay napakabilis na nasipa niya ng matindi ang kalaban sa ulo. Pagkatapos si Dre ay tinanghal na bagong kampiyon ng kompetisyon at binigay sa kanya ni Cheng ang trophy ng tournament habang sina Mr. Han at sina Sherry ay sobrang naging proud sa katagumpayan ng bata. Ang buong grupo naman ni Cheng ay nagbigay galang kay Mr. Han bago sila masayang umalis ng tournament at dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula. Sa deleted scene o alternate ending, si Lee ay galit na sasaktan na si Cheng dahil sa kabiguan ng bata pero si Han ay agad na pinigilan siya. Ngunit sa kanya nabaling ng Kung Fu Master ang matinding galit nito at inatake ang lalaki. Si Mr. Han naman ay magaling na nakipagsagupaan ng Kung Fu battle kay Lee habang nasa gitna sila ng maraming tao hanggang sa naipit niya ito sa isang bangko. Subalit nang tinulungan ni Han si Lee na makatayo ay galit na inatake pa rin siya nito kaya't napilitan siyang magpatuloy na makipaglaban sa kanya. Matapos ang mahabang bakbakan nilang dalawa ay hindi nagtagal ay nagtagumpay si Mr. Han na mapabagsak muli si Master Lee at tatapusin na niya ito. Pero pinigilan si Han ni Dre at ang buong grupo ni Cheng ay nagbigay galang sa kanya bago sila umalis ng lugar. Si Sherry naman ay sinampal si Lee bago sila umalis roon dala ang trophy. Dito na natatapos ang alternate ending ng ating astig na palabas. Maraming salamat po sa panunood.